health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Ciao Shanghao at Hochaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWPL 1242 kHz, ang himpilan ng serbisyo publiko, at sa mga sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng umaga o anumang oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya akong makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay May 27, 2024, araw ng Lunes. Talagang sabi ko nga nung before my birthday, talagang medyo nakita natin, di ba, yung buwan ng tag-init. Yan ang pinakamahirap sa inyong agarang serbisyo lady. Talaga pagka tag-init yan, talaga ina-allergy tayo, lalo na kapag pumupunta tayo sa may init na lugar, tapos papasok tayo sa mga malamig na lugar. Siyempre kami sa mga media, hindi talaga maiwasan yan. Talagang, saka dami namin pinupuntahan. In short, kapag natuyan ako ng pawis, ayan na, atakihin na tayo ng allergy. At ngayon naman, pumapasok na ang panahon ng tag-ulan naman, hindi na masyadong mainit, kaya medyo maganda na muli ang boses ko. Kaya today, ang topic natin ay maganda po to. Tamang-tama, nanonood si kumparing Fred Baguio mula po sa Eastville, California. Panoorin po ninyo itong topic natin today. Malay mo, pagpunta mo dito sa Pilipinas, baka pwede na kayong mag-join. Pero hindi ko muna sasabihin sa iyo. Siyempre, hintayin natin na pumasok muna ang ating guest. Talaga naman na siguradong mayaman. Kasi lagi natin sinasabi na para sa pangmayaman at may sinasabi ang isang tao na namamasyal sa pamamagitan ng cruise ship. Ang presyo ay nasa pagitan ng $3,000 o katumbas ng 168,000 pesos hanggang sa halagang $110,000 o 6.16 million pesos para sa mula 3 hanggang 10 araw na paglalakbay. Bago tumama ang coronavirus disease 2019, ay nasa 29.7 million ang mga pasaherong sumakay sa mga cruise ships na lumikha ng 1.8 million na trabaho at umabot sa 154 US dollars ang ambag ng dito sa ekonomiya ng mundo. Ang lahat na ito ay nagbago matapos tumama ang COVID-19. Maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho na siyang paboritong kunin sa mga luxury cruise ship dahil sa kausayan at likas nating mapagsilbi. Pero makalipas ang 2 taon, unting-unti sumisigla muli ang cruise tourism at kabilang na nga ang destinasyon sa Pilipinas na dinraanan ng mga cruise ships. Ngayon, darating na June 11 hanggang June 12, 2024, ay idaraos sa SMX Convention Centers sa Pasay City ang Expo Maritime Philippines Cruise Travel Tourism and Maritime Careers Convention 2024. Ito ang siya pag-uusapan natin ngayong umaga dahil makakasama natin si Miss Rachel B. Lopez. Siya po ang CEO ng WMOC Group of Companies. Good morning, Miss Rachel. Hello, ma'am. Good morning. Ayan, mabuti na lang nandun ka sa StreamYard, hindi po on push. Para at least nakikita ka ng ating mga viewers po dito sa Facebook at the same time po sa YouTube channel. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po, Ma'am Hilda. And magandang umaga sa lahat ng iyong
taga-subaybay at saka sa inyong mga present viewers ngayon. So, thank you for having us po. Yes po. At nung nag-message sa akin ng ating kasama sa media, ating sister Lou Medina, sabi niya, sis, baka pwede pag-usapan natin ang cruise tourism. Meron na ba dito sa Pilipinas? So ngayon, para sa kaalaman ng ating publiko, lalo na sa akin, kasi ako rin ay natuwa na meron ganyan na pala sa atin. Ano ba ito tinatawag na cruise tourism? Actually, ito pong gaganapin sa June 11 and 12 is the Expo Maritime Philippines Cruise Travel, Tourism, and Maritime Career Convention. Ito po yung pagbubukas natin ng oportunidad para sa mga kababayan nating Pilipino na magkaroon ng pagkakataon na maranasan naman natin na mag-cruise ang mga kababayan natin na hindi na natin kailangan lumabas ng bansa, dito na lang tayo sasampa sa cruise liner. So, yun, Miss Hilda, ang inaayos natin ngayon. And it was very, I was so happy dahil doon ko nalaman na marami palang interesado na mga malalaking cruise liners, yung mga bagong cruise operators na willing dumaong dito sa Pilipinas. Kasi alam naman natin na we won last year na best cruise destination, 'di ba, sa Southeast Asia. So the more na nakakapag-imbita tayo ng mga possible na mga cruise liners na pumasok dito sa Philippines, malaki yung chance na ma-promote yung mga bagong mga tourist destinations natin dito sa Philippines. So yun po yung aim natin, ma'am. And as you all know, talagang if I'm not mistaken, number 2 sa pinakamagandang destination ang Boracay globally. So, imagine niyo po, nakapasama tayo doon sa pangalawa sa pinakamagandang destination na makikita lang nila dito sa Pilipinas. So, yun po yung ini-aim natin. At the same time, hindi lang po yung cruise destination at ma-promote natin ang ating magagandang tourist spots dito sa Philippines. Darating din dyan yung opportunity ng job creation, not only for yung mga seafarers, tourism and hospitality core students natin na gusto nila magtrabaho on board, but also yung mga Pilipino sa different regions natin na dadaungan ng mga barko, added trabaho para sa kanila. So yun po, ma'am. Pero itong cruise ship na itong vacation na kumbaga nakatutok at marami natutuwa nga daw na meron palang ganun na. Ito ay manggagaling sa ibang bansa tapos masasama ang Pilipinas doon sa tour kung saan dito magagandang lugar natin dito sa Pilipinas, o meron na mismo na iikot dito mismo within the Philippines, for Boracay to Cebu, Bohol, yung ganun ba? Iikot sa buong Pilipinas? Actually, ma'am, both po yan. Ang una po is meron tayong papasok ng mga cruise liners na which is as of today, may mga pumapasok na talaga. After the pandemic, meron tayong pumapasok pero hindi ganun kalalaki, at the same time, hindi din ganun kadami. So, isa po to sa first hand natin na tinitignan na mas more na makapasok at saka mas malaking mga barko ang makapasok dito sa Philippines. That's why we're very happy kasi PPA, DOTR is making and the LGUs is very aggressive in putting up cruise terminals para mas madali at maging smooth yung ating mga passenger, yung mga destinations, yung mga papasok sa atin ditong mga barko. And pangalawa po, yung sinabi nyo, that would be the local cruise para sa Pilipinas. And yan po ang magiging good news namin sa inyo dahil magkakaroon na po tayo through us, WMOC Group of Companies, and of course, meron po tayong tutulong sa atin na makakapagpapasok na po tayo ng local cruise dito na ang biyahe is within the Philippines. Ito po hindi naman po kalakihang barko, but
ito po can accommodate around 300 to 400 passengers na iikot around the Philippines. So yun, dun po kami talaga sobrang excited na magagawa po natin yan. So kaya po gusto naming sabihin sa inyong lahat and imbitahan kayong lahat na to witness the first Cruise Travel Tourism and Maritime Career Convention, kasi meron po tayong conference dito. It's not only exhibit lang dun sa SMX sa Hall 3 and 4, but we're going to have a conference upstairs na to tackle paano ba natin ma-enhance pa yung processes and to invite more cruise operators and cruise owners to voyage and to put investments in the Philippines. Kasi sabi nga ni President Marcos, di ba po, Miss Hilda, na parati niyang sinasabi na all Filipinos are ambassador of the Philippines. So kami po ay isang private sector at hindi po kami kasama sa included sa mga anong organisasyon, but we make it a point to help the Philippines. And of course, pangarap po namin yan, isa po sa advocacy namin, na makita ko naman mga kababayan natin na ma-enjoy at ma-experience nila kung paano magbakasyon sa cruise liners. But not only as a worker, no? Ito yung aim natin as a passenger naman this time, para maikot natin sa sarili nating bansa. Hindi naman lahat ng Pilipino naikot na yung buong destination dito sa Philippines, 'di ba? So ito na yung pagkakataon natin, and to go there sa June 11 and 12, meron po tayong mga travel agencies na mag-o-offer ng mga discounted rates, and ito po dito natin makikita not only the destinations na mga prepare namin, but also the newest tourism destination na hindi pa nila nakikita. So, yun po, gusto din namin magpasalamat sa mga LGUs na talagang sumusuporta sa atin dito, na they are going to travel here just to present itong mga programa nilang bago. So, Ma'am Hilda, excited na excited kami, at sana wag kang mawawala doon. Gusto ko makita kita doon. Alam mo, no, Miss Rachel, una-una, nabanggit ko nga kay Miss Lou Medina, na nung narinig ko to, syempre, natuwa ako, wow, meron na rin pala sa Pilipinas. Kasi alam mo talaga, ako honestly, never pa ako nakapag-join ng cruise. Never talaga. Kasi kung mag-join ka sa international cruise, napakamahal. E ngayon naman, mag-tour naman sa Pilipinas, ang isa talaga dinadaing ng ating mga kasamang Pilipino, mas mahal mag-travel sa Pilipinas. Ang airfare ticket, napakamahal compared kung pupunta ka sa Taiwan, Japan, Singapore. Like last week, papuntang lang yan, papuntang Legazpi lang o Naga City. One way, 12,000, 13,000, 18,000. Sino yung pupunta? Natural, hindi na kami pupunta, kamahal. Yung nagsagot agad, ay, mag-Japan na lang kami. Yung sa 12,000 mo, sa 18,000 mo, pwede pa dalawang balikan pa yan sa Japan. Which is true. Kaya sabi ko, imbis na, ako inaamin ko, maraming magagandang mapupuntaan sa Pilipinas. Pero napakamahal. So ngayon, ang mga cruise liner, mapalat sila. Yung mga international cruise na papasok sa Pilipinas, totoo, Miss Rachel, ito'y makapagdulot ng lalakyang, kumbaga, pasok ang unlat ang ating ekonomiya dahil papasok ang dollar eh. Maraming tourist, maraming may bigyan ng trabaho, maraming negosyo na mabubuhay. So itong cruise, ito sa gaganapin sa June 11 and June 12 ba to? June 10 and 11? Nako, marami for sure matutuwa at maraming kasi first time na to. Pero paano naman kung malalaman ba ninyo, kasi alam mo naman sa Pilipinas, pagpasok ng panahon ng tag-ulan, ito ay siyempre panahon ng bagyo. So, is it safe yung ating mga cruise liner na magtutour within the Philippines? Actually, Miss Hilda, no,
sabi mo hindi ka pa nga nakakasakay. Ako Mm. na magpa-promise sa'yo, bibigyan kita at isasama kita para ma-experience mo yan. Nung una, ganyan din ang naramdaman ko. Pero once that you are on board, malalaki Mm. po ito, hindi nyo halos mararamdaman. And tayo naman, Mm. meron talagang designated, like for example po sa Boracay, since meron silang part doon na paghabagat or something na maalon, hindi sila doon dumadaong. Meron tayong alternative. So, safety-wise talagang meron tayong ganun na lugar. Kumbaga may alternative lugar o pagdadaungan ng barko. And one more thing po, talagang sinabi nyo nga po no, mahal, sobrang mahal ng pamasahe. Kaya nga po nagko-konsepto tayo no, tumutulong tayo dito sa LGU, sa mga government agencies na responsible in accepting cruise lines here, na magkaroon tayo ng abot kaya na rates para sa mga Pilipino, kasi dito natin mai-enjoy yung sariling atin di ba? Tsaka isa po sa mga advantage natin bilang pasahero, no. Sabi nyo, kung gumagastos po kayo ng 12,000, pag nag-cruise kayo, sabihin na po natin 12,000 o 25,000 na ilang araw, may akomodasyon ka na, libre ang pagkain mo. Sa cruise po kasi, there are a lots of restaurants na libre. Wala po kayong dapat bayaran. 24 hours ang pagkain nyo. Hanggat kaya po ng tiyan ninyo, kumain kayo ng kumain. And the experience po para sa akin, mas gusto ko po ngayon na gusto ko na cruise na lang kaysa yung pupunta ako sa isang bansa lang. Ito po, ilang lugar ang pwede mong puntahan. So, sabi ko, nung nakikita ko po yun, nag-i-experience ko yun sa iba't ibang country, sabi ko, bakit hindi natin gawin to at makita mo yung tuwa siguro at saka kasiyahan ng mga Pilipino na finally, 'di ba? Ilapit natin to sa mga middle class, sa A, B, and C, 'di ba? Na ma-experience nila to kasi kayang-kaya, 'di ba? Tayo nga po nakakakuha tayo ng airfare na worth 12,000 ito pa po, 'di ba? So isa po sa mga reasons kung bakit natin kailangan gawin ito, at humihingi po ako, nananawagan ako no, lahat po ng agencies, ng government agency and sa ating mahal na Pangulo at sa ating mahal na First Lady na sana po magtulong-tulong po tayo kasi gusto po nating suportahan ng project ni President Marcos and ni First Lady tourism Kaya nga po, since na ang WMOC nandoon at naibintahan po tayo sa Taipei last year sa cruise development nila, is nagkaroon tayo ng pagkakataon na i-showcase natin naman this time Philippines naman. Kahit po talagang medyo mahirap, talagang challenge po para sa akin ang ibuuin to, napakahirap po talaga. Kaya ako po talagang naninikluhod kay President Marcos and kay First Lady na suportahan po tong project na to, kasi ako po ay talagang 100% naniniwala na meron po talaga tayong pwedeng i-offer na mas magandang pwedeng i-offer sa mga turista. At ito po yung magiging window natin, not only in Southeast Asia countries but also globally, na talagang pagdating sa Pilipinas, mag-e-enjoy po talaga sila. There are certain projects this year po na since now we are a private sector, we are planning and we are going to have a partnership with a different new cruise line na papasok po dito sa Pilipinas to be able to travel along the Philippines. And excited po actually ang mga kababayan natin, especially yung mga nasa Amerika, na to have this cruise travel within the Philippines. Kaya abangan po natin yan. And not only, ipapangako po namin sa inyo na gagawa tayo ng isang programa na abot kaya sa mga Pilipino para ma-enjoy nila itong cruise na to kahit within the area, within the Philippines and within neighboring countries ng Southeast Asia countries natin.
Yan po talagang alam po Miss Rachel, may nakatutok sa atin ngayon taga Eastville, California. Sila ay ating mga Pilipino nandun na permanent sa US pero lagi sila umuwi ng Pilipinas para magbakasyon. So tatanungin nila, Ma'am Hilda, saan tayo mamamasyal this year? Natural, ang nabanggit mo kanina, Boracay, pero ang napupuntahan nila isang lugar lang. Unlike kapag itong meron na tayong cruise na marami na pupuntahan, kasi dito sa Pilipinas, hindi lang Boracay ang may pwede nila puntahan. Maraming lugar na pwedeng puntahan. Which is talaga ito, bakit hindi ito nakita ng Department of Tourism sa nakaraan mga taon? Bakit hindi nila naisip na makaroon ng local vacation cruise? Ay, hindi ko po masasagot yan. Pero on the part of us, talagang, yun po, we're hoping to talk to Secretary Frasco before the event po. Para naman maimbitahan po namin siya. At gusto po namin siya na i-welcome dito sa aming munting conference na to. Kasi kami po tutulong lang po tayo kasi alam niyo po, kung di niyo po natatanong Miss Hilda, malaki po ang utang na loob namin sa mga Filipino seafarers. And isa po yan sa advokasya ng aming kumpanya na makatulong unang-una sa mga Filipino seafarers in term of job opportunities. Pangalawa po, makatulong din mismo sa Pilipinas at sa mga Pilipino to create more jobs. Kasi alam mo yung feeling na yan kasi dyan din po ako nanggaling. So, kailangan po natin talaga magtulong-tulong ngayon kasi lahat na lang tumataas, 'di ba? So, kailangan natin mag-isip ng pwede nating ibahagi sa mga kapwa nating Pilipino. And number one po ito. Ultimo nga nung nagpunta nga po ako ng Boracay, nagpunta ako ng Boracay. And not only Boracay that we're going to showcase, Miss Hilda, we're going to showcase Boracay, Palawan, Bohol, Ilocos Sur, and also Coron and El Nido. So yan po yung isa sa mga iikutan natin. And marami pa po tayo. Ang gobyerno po, ang PPA, ang DOTR, marami po silang projects na bubuksan ngayon. And actually, we're very, very happy kasi dinidevelop na rin po ang entertainment city dito sa may bandang Parañaque. Magkakaroon tayo ng magandang tourist destination dyan, ang Parañaque, Pasay, and Manila. So, abangan po natin yan dahil napakadami nating pwedeng i-offer. Kaya nga po ito, sabi ko nga po hindi po event lang ng WMOC to, ng Expo Maritime Philippines. Event po to ng buong Pilipinas, ng mga Pilipino from Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya nga po as far as Zamboanga del Sur, meron po kami inimbitahan ng mga maliliit na mga medium and small and medium enterprises na para mag-showcase sila ng mga produkto doon dahil we're going to have some visitors na mga diplomat po and from other countries para makita nila, ay ganito pala sa Pilipinas, napakagaganda ng mismo, 'di ba? At saka ng mga products na pwede nilang i-offer. So, yun, Ma'am Hilda, talagang ang gusto ko lang din pong manawagan is sana po magsama-sama tayo na suportahan tong event na to kasi para po sa ating lahat ito. Hindi lang po sa Filipino seafarers or sa maritime industry but for the whole Filipino and for the whole Philippines po. Yes. At alam po ninyo, sa akin, di ba, maraming maagi nag-retire sa trabaho o sa ating mga senior citizen, talagang bagay na bagay sa kanila. Alam mo, one more na siyempre nakausap po ang mga neurologists, ang mga psychiatrists. Ang sabi po nila, sa ating mga senior, lalo na wala na sa trabaho, maganda po na meron sila nakakausap, namimingle, namimit ng mga bagong kaibigan, which is dito sa cruise, for sure. Kasi nandun lang sila, marami silang makakakilala, marami din silang makakausap. At the same time, syempre, hindi na sila mahirapan kasi ating mga senior iba, hirap sa paglalakad, doon sa cruise lang sila, makakapagpahinga pa sila. Totoo yan, ma'am. Actually, nung nag-first time po ako na dumaong
na mag-try ng cruise. Actually, dito sa Pilipinas, that's about 2017, yung Star Cruise Virgo, now which is right now, Resorts World 1 na. So, una ko pong na-try yan dito sa May Pier. Ang biyahe po namin is Ilocos Sur and Kaohsiung, then Hong Kong, then back to Manila. Ang dami pong on board na mga senior, and ini-enjoy nila. Meron po akong nakausap doon na every month gusto niya mag-cruise kasi mas mura daw po ang renta sa hotel kaysa po na mag-cruise siya na umiikot siya. So she find it more affordable, tsaka mas happy siya kasi sa cruise line, Miss Hilda, meron po tayong mga different entertainment para po kayong naka-check-in sa 6-star hotel. Dahil may mga entertainment at yung mga entertainers po sa mga shows nila gabi-gabi is akala nyo po nasa Las Vegas kayo kasi pang world class ang mga entertainers nila na talagang yung hindi po natin nakikita, doon po makikita nyo na talagang pang world class ang performance nila. And not only that po, bukod sa free food, yung food po nila is buffet and may fine dining and wala po kayong babayaran. May mga selected restaurants lang kayo na talagang yun lang po ang may cost. But more than 70 to 80% are free ang food nila, at the same time may mga iba-iba pang activities. Kaya yung 5 days po, Miss Hilda, sa cruise, napaka-iksi. Kung tutuusin po, napaka-iksi. At saka dito po kayo magkakaroon ng quality time sa pamilya nyo kung makakasama po sila. Kasi bibili nyo po, magre-rent kayo ng bibili nyo yung internet. So, di ba po ngayon, nowadays, pagka kahit po sa bahay, ang pamilya, minsan kakain na lang, meron pang nagte-text pa sa cellphone, sa social media, di ba? Dito po, mararanasan nyo talaga yung talagang pahinga, bakasyon, at the same time, kumbaga quality time with the family. So, yun po yung gustong-gusto nating i-achieve, Miss Hilda, and sana po matulungan ninyo kami through your program. Yes, at ako mismo, kasi ako mahilig din mag-travel. At ang isa sa siguro isama po ninyo sa pag-uusap na sana bawat lugar na mapupuntan dito sa dito sa Pilipinas, yung meron tayo katulad pag pumunta tayo sa Thailand, talagang 'di ba may mga cultural dances, tapos yung may mga pagkain, kung anong sikat at pagkain doon sa lugar na yon, yung mga pinupunta talaga ng turista, which is dito sa atin, daming mga klaseng cultural dance, yung mga costume nila, which yun ang makaka-attract ng turista at makaka-enjoy. Lalo na sa panahon ngayon, ang dami na nag-video, Instagram, yun ang isa-isa na talagang makiklik kasi marami talaga silang makukuhanan dito sa Pilipinas. Marami talaga magagandang pwedeng puntahan. Yung nga lang, mahal na lang. Ngayon, kung sa cruise, nandiyan na siyempre, nandun ka na sa barko, kasama din sa pag-stay mo, kasama ng pagkain. Unlike kung by air, separate ang mga booking yan. And then kapag sa mga, yung iba naman, di ba, nagsasarili lang, kaya napapamahal. So, ngayon, may nagtatanong, ano daw ang meron sa isang cruise ship vacation? Kasi nakikinig sila ngayon at gusto daw nila malaman. Sa isang cruise ship po, ito po ba meron po tayong akomodasyon na maganda? Pangalawa po, may mga restaurants tayo na talagang para pong nasa hotel talaga. Yung mga quality. Kasi in terms of food, talagang quality talaga yung food nila. At the same time, meron po silang mga activities araw-araw na ginagawa para ma-entertain ang mga guests nila. Most of the time nga po, pag dumadaong ang cruise liner sa isang lugar, majority po, especially mga senior citizen, ayaw na nilang bumaba para ma-experience naman kung ano yung nandoon na dinaungan nila. Mas gusto nila magstay doon. Bakit? Kasi po, may activity, mayroon pong pabingo araw-araw. Meron tayong tinatawag doon na mga activities na para rin sa mga senior citizen. Merong mga magagaling na mga singers. So, hindi po talaga kayo mawawala ng activities, and considering po ang lalaki ng mga recreations nila doon, like the pool, and then may mga slides,
para naman dun sa mga bata, no? Kaya nga ang sabi ko, for me, number 1 ko na po ngayon, mas gusto ko na mag-cruise kaysa Miss Hilda na pumunta sa isang lugar, tapos nandun ka lang, maiikot mo lang within that country. Unlike ito, hindi. Yun nga lang, limited lang yung time mo, pero okay lang kasi kung halimbawa po sa 25,000 na lang, yung 25,000 mo, makakaikot ka ng tatlong lugar, hindi ka na po talo doon, tapos libre pa yung accommodation mo, libre pa yung pagkain mo. So para sa akin, good deal na po yun, di ba? Kahit po pag-ipunan natin, tayong mga kababayan natin, bawat sahod, mag-ipon ng mag-save sila, kayang-kaya po yun. Kaya nga po, ito po yung ginagawa natin, sinabi nyo nga po, ganun po yung magiging konsepto natin, na pagdating po ng barko dito, ma-experience po nila yung lahat ng mga delicacies, yung mga native foods natin. Yun po yung ihahain natin sa kanila. At paparamdam po namin yan sa inyong lahat sa starting June 11 and 12 para po tayong nasa fiesta. Makikita nyo po sa SMX Convention Center na merong sasalubong sa inyong mga cultural dancers, yung ating mga cultural dance. And not only that po, pag pumasok po kayo sa loob ng SMX, feeling nyo po na nandun kayo sa cruise. Kasi dito nyo po makikita kung ano yung pwede ninyong makita dyan sa loob ng cruise liners. Kaya sobrang excited kami, Miss Hilda, and ako po personally, i-invite ko po kayo sa June 11 and 12 and para po ma-experience nyo rin po yung sinasabi natin na upcoming local cruise para dito sa Pilipinas. At may nagtatanong, ito nga malaking event sa June 11 at 12 dito sa SMX Convention Center, meron po daw bang entrance fee o free to all ang parang gusto nila makita? May kung kayo po ay estudyante, meron pong discount yon. Ang ating entrance lang naman po dito is 100 pesos. So pag estudyante po is 60 pesos lang. And then pag seafarers po, ipakita niyo lang po yung yung ating Seaman's Book at sabihin niyo lang po yung Rachel Lopez, papapasokin na po kayo nun. Yung mga private individuals po is only 100 pesos. How about sa ating mga senior citizen? Pag sa senior citizen po, i-discount po natin yan ng 50%. Yan, kasi ang ating senior ang talagang may panahon yan na magkapag-tour yan. Talagang sila yun, may mga naipon. Sabi ko nga sa mga nag-retire o yung sa mga talagang may kaya, bigyan ninyo ng oras ang inyong sarili, lalo na kapag kaya pa ninyo mag-travel, mag-tour. Yun ang pagkakataon ninyo. Huwag nyo hintayin na hirap na kayo maglakad, saka lang nyo naisipan. Kaya sabi ko, ito ay hindi hindi yung pera ang sinusukat dito, yung time, yung kaya mo, yung may enjoy mo. Hindi yung sasabihin, pagka nakaipon ako ng malaki, saka lang ako Pwede naman mag-start ka sa muna kaya ng budget mo. Hindi katulad dito, sabi nga ni Miss Rachel, nasa halagang 25,000? Yes, ma'am. Approximately? Approximately 25,000 sabihin na natin. Sa buong Pilipinas, makakaikot ka. 3 destination, tapos libre pa yung food mo, di ba? So, ang akin lang naman po, tama po yung sinasabi nyo. Kahit po ako yun po yung iniisip ko. Hindi naman po sa lalo yung mga retirees natin, hindi naman natin madadala yung pera natin, di ba? Yes. So, might as well i-enjoy mo habang kaya mo pa. Na nga po ako yung mga nakikita ko, natutuwa ako yung mga nakikita kong senior citizen na kahit naka-wheelchair sila, talaga bumabiyahe sila. So, wag na po nating intayin na gano'n na makabiyahe tayo na naka-wheelchair pa, nahirap. As much as possible po, gawin natin yan na kahit every 6 months o 1 year, mag-travel tayo. Kasi ang memories hindi natin kayang bilhin. Yes. Pero 'di ba, ang pera, magtrabaho ka lang, kikitain mo yan. But ang memories, habang buhay mo dala-dala yan At lalo na kapag meron kay mga relatives, o lalo na friends, mga barkada, na nagyayaya,
go ka na. Kasi katulad sa akin, may mga kaibigan ako doon sa college days namin. Sabi niyo, bakit di ka nag-join nag-invite sa mga tour? So ito ang pwede ko na iano sa kanila. Itong cruise. Opo, Miss Hilda, magkakaroon tayo ng luxury yacht po. Naiikot dito. Iikot sila dito within the Philippines, and ito po ay yung mga tipong mga around 20 to 30 capacity lang, pero luxury yacht po yung natin. And ngayon po kasi meron po kaming client na gusto nila na merong diver, gusto nila mag-dive, mga nasa 50s and 60s na, pero hindi niyo po mahahalata. Ito po yung mga actually sa LA, sa California, sa Vegas. Ito po yung parang may samahan sila doon at every year talagang nagko-cruise sila. So, nakipag-ugnayan po sila sa akin, and ginawa namin sila ng program para makaikot, kasi itong Philippines na lang po daw ang kanilang hindi naiikot. Pero imagine niyo po, anything po na pwede ninyong na gusto ninyo na it's a private cruise, wala pong problema yan. Kaya nga po lahat, we're very open sa lahat po na nakakausap namin from other countries. Gagawan po natin ng programa yan, and kailangan po natin na syempre kaya nga po tayo gumagawa ng ganito para naman to boost the economy of tourism in the Philippines. Kaya po nanghihingi kami ng tulong din na syempre we need a collaboration with the government. Malaki po yung potential ng project na to, dahil dito pa lang po makikilala ang Pilipinas, 'di ba? At lalo na for sure kahit na international cruise, karamihan for sure ang mga kapwa natin Pilipino ang nandun sa barko, ang magsisilbi. Yes po, totoo po yan. Kaya sobrang excited po kami na sana po, since June 12 is a holiday, so pinoproject po namin na talagang madami ang pupunta. Hindi lang po hindi lang po yung bibigyan namin kayo ng maraming entertainment sa loob, like we will be having some artist po na magpe-perform sa loob, and every hour, Miss Hilda, meron kaming paraffle. And makikita dito, may mga booth ang different regions. So para ka na nagpunta sa iba't ibang lugar at makikita mo yung produkto nila, kung anong pwede nilang i-offer. So with that po, talagang i-assure ko po kayo na pag lumabas po kayo ng SMX, nakangiti kayo at looking forward kayo sa mga magiging trip ninyo on a cruise na dito na po kayo sa Pilipinas. Yes po. At Miss Rachel, ito na, invite boss ang ating mga nanonood, nakikinig po sa ating ngayon, na pupunta po sila dito sa June 11 and June 12 dito sa SMX Convention. Yes. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa Health and Travel, and sa inyo po, Miss Hilda Ong, and maraming salamat po sa oportunidad. Sa lahat po ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga OFW at mga kababayan around the world, iniimbitahan po namin kayo na dumalo kayo sa June 11 and 12 sa SMX Convention Center, Hall 3 and 4, for the first and the biggest Expo Maritime Cruise Travel, Tourism, and Maritime Career Convention. Dito po sa event na to, makikita nyo po na lahat is nandito from different regions, products, and services nila. At the same time, we will be having promos for all the travel and mga banks po and mga airlines na nag-o-offer ng malaking discount para sa inyo. And not only that po, magkakaroon din po tayo ng mga partners na mga cruise liners that will be showcasing their company, na magkakaroon sila ng on-the-spot job fair. Kaya doon po sa mga nag-aasam na magtrabaho sa ating cruise liners, ito na po yung pagkakataon ninyo. Pumunta na po kayo dyan sa June 11 and 12 at
baka po makuha kayo. And ito po ang maganda. We are partners with some big schools like Enderun colleges po, and they're going to raffle some freebies po doon. Intayin po natin, baka magpa-raffle sila at kinukumbinsi namin na magpa-raffle sila ng scholarship. Baka po may mga deserving tayo mga students. And not only that, meron din pong ipamimigay na scholarship ang TESDA dyan. So, punta na po kayo dyan, huwag na po kayong mag-atubili, at sigurado po ako the whole day mag-i-enjoy po kayo sa mga prizes, entertainment, and not only that, kailangan na it's about time na ang Filipino is ma-experience ang pag-ride at pagbakasyon sa isang magara at malaking cruise line. So yun lang po, at if you have you can visit our website. Meron po kami dong registration, yung QR code, mag-register lang po kayo para pagdating doon kukunin niyo na lang po yung badge ninyo. That is www.expomaritimephilippines.com. And dun po sa mga interested na mag-attend ng conference for the 2 days, you can visit our website as well, and nandun po yung QR code how to get your tickets. So yun po. Yan po. At asahan po natin sa mga nanonood ngayon na pumunta po kayo sa SMX Convention Center sa Pasay, ang Expo Maritime Philippines Cruise Travel, Tourism and Maritime Careers Convention 2024. Talagang yung mga gusto magbakasyon, yung mga hindi pa nakapag-experience katulad sa akin, pumunta na po kayo. Dahil marami kayong mapupuntahan, hindi isang lugar lamang at menos pa yan. Kung meron po kayong mga balikbayan, ibalita na po ninyo. Katulad sa akin, nanonood siya ngayon na ayan na, Fred, Susan, ayan na, ito na hinihintay nyo. Meron na rin dito sa Pilipinas. At kumbaga, ang aking wish come true. Sabi ko, kailan kayo makakaroon ng Pilipinas ng ganyan? Ayan na pala. Nandito na si Miss Rachel Lopez na na-share. At ito ay sa mga nanonood po, I'm sure kayo po ay lahat po ay natutuwa na meron na rin dito sa atin. Maraming salamat po, Miss Hilda, and thank you so much po. Yan po, muli ang nakasama po natin ay si Miss Rachel B. Lopez. Siya po ang President and CEO ng WMOC Group of Companies. Kaya muli po, ini-invite ko po kayo na pumunta po kayo sa SMX Convention Center sa Pasay City sa June 11 and June 12. Magkita-kita po tayo doon. And then sa pagbabalik po ng Health and Travel at Servicio, at tayo po ay magpapaalam na po dahil po at ito po June 11 and June 12. Pumunta po kayo. Maraming salamat po sa pagsama po ninyo. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.